Okay, at mabuti pa itong mga kanggaro nating mga politician ay talagang masayang masaya. At yung iba dyan pa nakukuha pang dyan matulog sa hotel para magpinautog dyan sa hotel. At kasi sino ba naman ang hindi mag-i-enjoy sa mga yan ay 20 billion ba naman ang pinaghati-hatian ng mga unggoy na yan. Pero sa habang nagpapasarap itong mga animal na ito, ganun naman yung paghihirap nitong ating mga kababayang mahihirap. Habang lamon sila ng lamon ng lechon, lamon ng kung ano-anong mga steak, ito namang mga mahihirap nating kababayan, ang nilalamon naman, talbos ng kamote o di kaya damo. Kaya sana sa paglamon ninyo ng lechon, hindi na kayo magising ng mga animal kahit babangungutin na kahit mabulunan na kayo mga animal kayo, mga buwakan ng ina nyo. Kahit kailan mga buwakan ng ina nyo, mga putang mga kayo dyan. Mga buwisit kayo. Sinasabi ko sa inyo, putang, ay, makita ko lang kayo talagang dudurogin ko mga ulo ninyo mga putang buwisit kayo. Andyan pa, nagpapasasa sila sa hotel. Ang mga buwakan ng inan to. Kanya-kanyang babae ang dala. Yung isa dyan, may AIDS na. Sa katakawan ng bilat, ang putang na. Ayan. Nagkaroon na ng AIDS. Wala na kayong katigil-tigil sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Kaya kahit kailan, hindi na kailanman babangon itong ating mga mahihirap na kababayan. Dahil sa mga kaungguyan ninyo, mga panakawan ninyo. Ito mga kaibigan, bago ko umpisahan itong medyo matalim-talim na kwan dito sa mga buwakan ng inanto, ay ayoko munang sirain sa unang salyada itong introduction ko. Ay gusto ko lang po munang batiin itong lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers na sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapamakan. At ang dalangin ko pong palagi na lang ninyo naririnig dito, sana po ay ibigay na po sa inyo ang swerte. Hindi pa po huli ang lahat. 4 na araw pa yung Pasko. Malay natin, baka bukas din ay maging masagana na yung inyong Pasko. At kung hindi man, meron pang bagong taon. Sana lahat kayo mga subscriber ko ay sagana ngayong bago salubungin ang bagong taon. Ayan po. Mabalik na po tayo sa mga unggoy ng mga politikong ito na wala nang ginawa kundi itong mga animal ito kasi kasuhin yung ICC. Bagamat hindi ko pa kumpirmado kung nandito na nga ang ICC, at ang balibalita natin ay yun daw mga investigador pa lang yata ang nandito, wala pa yung mismong prosecutor ng ICC. Pero ito lamang ang warning ko sa gobyernong tanga na ito. Baka mapahiya kayo. Nag-imbita kayo rito ng mga panayan, mga unggoy din na yan, mga buwisit na yan. Hindi lang masama rito pag PIP-ayin ko nitong mga animal na ito eh. Siguraduhin nyo lang na maprotektahan ninyo yung bisita ninyo yan at dahil pag kumpirmado ko na nandyan na yung ICC sa Maynila, pupunta na rin ako dyan. Dahil sisiguraduhin ko pa nakita ko ito, hihiyain ko itong gobyernong ito. Yung putulan ko ng bayag yung isang ICC dyan, ay ewan ko na lang. Baka mapahiya kayo. Buwa ka ng ananyo, wala na kayong ginawa, kundi yan ang mga asikasuhin niyo, samantalang napakarami nating mga kababayan naghihirap dito. Yan ang inuunan nyo, mga buwa ka ng ananyo. Buwisit kayo. Yan pong mga kwan. Pinipilit ko pong makakuha ng impormasyon dito sa mga animal na ito. Ay ang hilaw pa po yung ating mga nakukuhang impormasyon dito sa ICC na ito kung nandito na nga ba.
At ang sigurado raw po ay yun lang pong mga investigador nila at nagsisimula na raw po sila mag-imbestiga. Saka na lang siguro pupunta rito yung prosecutor nila kapag nakapagpangalap na sila ng mga ebidensya na kung ano man yung ebidensyang hinahanap nito mga ito, baka yung kamatayan nilang hinahanap nila rito, ay saka siguro pupunta rito yung prosecutor nila. Yan po ang nakuha kong informasyon na mukhang yung mga investigador pa lang ang nandito. Ito lamang po ang sana po mayroon na maging mapagmasid po tayo at kapag ka nandito na po itong mga mga ICC na ito, ituro nyo po ako. Sabihin nyo po, marami akong nalalaman sa extrajudicial killing. Ituro nyo po ako. Kunwari lang yon. Ituro nyo ako. Para sa ganon, interviewin din ako. Okay, gets nyo yung point ko? Siyempre, ituro nyo, sabihin mo, ako ang maraming nalalaman tungkol sa mga sinasabing mga AJK na yan. Ituro nyo ako. Para sa ganon, pagka inimbestigahan ako nitong mga buwaka ng nito, dito pa lang sa akin, hindi na makakalabas ng humihinga ito. Baka ilabas ito, nasa ambulansya na, o di kaya nasa punerarya na. Ituro nyo ako ng ituro, sabihin nyo, marami akong nalalaman. Oh. At pwede ako magbigay, sabihin nyo, pwede ako makapagbigay ng information laban sa dito sa mga AJK na ito. Yan. Para sa ganun, magkaroon sila ng interes. Nahanapin ako. Pero, hindi hanapin, mag-comment lang po kayo dyan, dito sa videos ko na ito, at nandiyan naman po, lagi yan. Lahat po yan ay, mayroon po akong inassign dito na tagabasa ng mga komento dito sa lahat ng mga ina-upload kong video. At, kabilin-bilinan ko rin po dito sa tagabasa ng mga comment na huwag kalilimutan na mag-heart, sa inyo, lahat ng mga comment niyo hina-heart. Yun po ba ay nababasa rin po ninyo yung sagot na heart na pinupindot ko po pagka may comment kayo, heart yung pinipindot ko. Yan po ay may kon po yan. May tagabasa po ako at lahat po wala pong message kayo na hindi nag-reply yung naka-assign na tagabasa ko ng heart. So yun po ba ay nakikita nyo na may response ang mga comment ninyo? Kasi kung wala, abay kakapunin ko na rin itong inassign kong tagabasa dito sa mga comment ng ina-upload kong video. Kasi yun ang kabilin-bilinan ko na lahat ng comment pindutin ang heart. Kaya ganun din po kayo. Kung ito po ay napanood nyo na po itong aking video ngayon, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, abay pindot na po ang subscribe. Para sa ganun ay mapasama kayo sa susurtihin. Baka mapag-iwanan kayo. Di po ba? At saka yung, ang importante po doon ay yung like. At saka yung i-share nyo po itong video ito. Ayan. Para lalo po kayong surtihin. At ito mamaya-maya lang at titirahin ko nito mga animal na mga kangaroo na ito. At yan lamang po ang pag-iusap ko. Uulitin ko lang po, baka hindi nyo na gets. Kapag ka nandyan na po sa inyo or either nag-iimbestiga na, kita nyo may nag-iimbestiga na mga ICC, sabihin nyo po sa akin, ako ang maraming nalalaman. Ituro nyo po ako. Okay? Sabihin nyo, yung si Birana na yan, ang maraming nalalaman, lahat yan. Ultimong kaliit-liitan yan hanggang sa pinakamalaki. Maraming nalalaman yan pagkatungkol doon sa extrajudicial killing na hinahanap nyo imbestigahan. Ituro nyo po ako. O ngayon, ang gagawin ko, pagka nandito na sila, ay di, alam na ninyo yung pwedeng mangyari. Kaya dito yung sinasabi ko, hihiyain ko itong gobyernong tanga na ito. Hihiyain ko itong gobyernong kabubuhan ang nalalaman. Hihiyain ko lalo nito si Romualdez na isang gunggong at tanga. Putang ina ka. Ayaw ka pa nakita tayo, dodorogin ko yung ulo mo. Bullshit ka. Ituro nyo po ako ng ituro. Para sa ganun, kung nandito na sa akin, dapat yan sabihin nyo, yan lang kayo, si Birana lang yan makakapagbigay sa inyo ng totoong information. Para sa ganun, pupuntahan nila ako or kukontakin nila ako.
Pagka inimbestigan na, alam naman nila. Ha? Dalawa lang yan. Kung hihiyain ko ang gobyernong tanga na ito, or gagawin ko na lang tahimik, at kung nandito na yung mga investigador na yan, ihuhulog ko na lang dito sa basement ko. Dahil nandito naman nakaabang itong mga buaya na mga alaga ko. Dalawa lang yan. Depende kung ano yung mood ko. Kung hihiyain ko naman, pagpuputulan ko na ng mga bayag at liig ito, tapos paglabas yan, tatawagan ko na rin yung service ng punerarya at isa-isa na silang lumabas dito. Nakakagalit kayong mga buwaka ng ganyan. Alam niyo ba kung bakit galit na galit ako? Kasi napakarami nating kababayan ang naghihirap. Yan ang inaasikaso nyo. Magpapasok rito ng kung ano-anong kung sino-sino mga tao rito. Ha? Ang galit lang naman dito kay Duterte. At saka yun dyan sa war on drug ni Duterte, ang galit lang naman just dilima. Oh. Dahil yan yung mga protektor ng mga droga, ng mga animal na yan. Yung mga galit lang dito sa ginawa ni Duterte na ito, yung masabog. Ha? Yung mga kandyan, yung sinasabi ni Maharlika na lahat dyan sa Malacanang nagpupulburon. Yan lang ang galit. Pero para sa akin, at para dito sa maraming mga kababayan natin, napakalaking pasalamat nila yan sa ginawa ni Duterte. Oh. Yan ang pag-aaksayan nyo ng oras. Buha ka ng inyong mga kanggaro kayo. May oras di kayo. Magkita rin tayo. Magkita rin tayo. Yung mga taong tumutulong sa gobyerno, yung mga nagbubulgar na mga kahayupan nito, mga NPA at mga teroristang ito, yang si Eric Siles at saka si Dr. Badoy, yan ang ikukulong ninyo. Pero hindi nyo kinukulong yung mga NPA dyan mismo sa Kongreso. Na milyon-milyon ang ginagastos ng mga animal na ito, na sana dapat ay ibinigay na lang dito sa ating mga mahihirap na kababayan kahit papaano makatikim man lang sila ng masarap na yung bagong taon. Buwisit kayo. Grabe kayo eh. Kaya wala nang rumirespeto sa inyo mga animal kayo. Mga kanggaro kayo, talaga mga animal kayo. Ngayon, para lang malaman ninyo, mayroon akong vlog dyan, yung nabanggit ko dyan, na mahigit 300 na mga pulis yung mga pinag-aral ko na yan, na naging pulis na ngayon. Nandyan po yan sa vlog ko. Yan yung mga sinuportahan ko para makatapos sila sa pagiging pulis nila. Mga mahigit 300 do yan. Dahil taon-taon naman mayroon tayong pinapatapos. Dahil may mga scholar nga ako. Magmula sa elementary, high school, college, pati yan mga pagiging pulis na yan, pagpasok sa mga criminology na mga course na yan, lahat yan ginastusan ko. Kaya mahigit 300 na siguro yung mga pulis na mga nandyan, na mga active ngayon. Mayroon po akong vlog dyan. Pero bakit ko binanggit ulit ito? Kasi ito na, mga kababayan, mag-ready lang po tayo. Dahil wala pong nagsasalita na pulis na aktibo ngayon or military na aktibo. Wala pong nagsasalita. Pero, pag ito ay sinimulan ng itong mga retired general na mga pulis, mga military na yan, sasambulat na lang yan mga yan. At pag nangyari yon, wag na tayong magpa-tumpik-tumpik pa, sasabayan na rin natin na sugod yung mga yan. Ang unang-unang akupahan ninyo, yung Kongreso at saka Senado, dapat taunin natin na nandyan sila sa loob ng parang pugad ng maya, natatakpan natin yung pintuan ng pugad na yan para hindi na magkalabas ng mga animal ito. Ang kakapal ng pagmumukha nitong mga animal ito. Mabulunan na sana kayo dyan sa kinulimbat yung bilyon-bilyon na yan, na pinaghati-hatian lang ninyong mga animal kayo.
Tapos, pag nabulunan kayo, sana sabay-sabay kayong mabulunan na hindi na kayo makahinga at mamatay na kayong lahat. Buha ka ng ina nyo. Ano ba nga kinukuha ninyo? Bakit ba yan lagi ang tinatarget ninyo, yung pera ng bayan? Pumunta nga kayo sa akin, sasalaksakan ko yan ng gold bar, yung mga lalamunan ninyo. Sige daw. Total, ayaw nyo tanggapin yung hamon kung magpatayan na lang tayo. Siguro naman tatanggapin nyo na, pumunta kayo rito, kahit na lahat kayo, na yung mga kawatan, lahat ng mga kawatan ng mga politiko at tao sa gobyerno, pumunta kayo rito, sasalaksakan ko yung lalamunan nyo ng gold bar. Para sa ganun, makontento na kayo. Hindi yung yan ang tirahin na ubusan ang pira ng taong bayan, ng kaban ng bayan, ang nahihirapan itong ating mahihirap na kababayan. Nasaan ang konsensya ninyo? 20 billion na pinaghati-hatian ninyo, tapos yung iba dyan, nandyan sa hotel, nagpipinautog. O sino-sinong babae ang kinakanan nitong isang congressman dyan, ayun, ngayon may AIDS. Kung ano-anong ninyo, talagang talaga eh. Inutil ang itong presidente ninyo. Inutil. Ito namang si Romualdez nasobrahan sa pagiging tanga, nasobrahan sa pagiging bubo. Naging matalino lang ito kung paanong kumawat tong animal na ito. Bullshit na ito. Utusan nyo nga sa akin dito yung mga animal na yan. At pag hindi ko sinalaksakan ng bunganga yung mga yan ng gold bar para mabusog na mga animal na yan. Para yun na yung huling hininga nila. Pag sinalaksak ko itong gold bar na nandito sa akin. Huwag ka nang inang to. Grabe itong ginawa ninyo kay President Duterte. Dito kay Sara Duterte. Grabe. Hindi malamon ng aso itong ginawa ninyo. Tama pa ba yan na pagkatapos ninyong gamitin ng tao, ngayon, kinalaban nyo na. Siniraan nyo pa. Tinapakan nyo pa, mga animal kayo. Sasabihin itong si Andres Desaya na hindi niya papapasukin ng ICC, ito nandito na. Ayaw ko lang kung buhay pa si Remulla, ay ko na. Ang balita ko dyan, hinahabol na raw niya yung hininga na. Buti naman. Grabe. Daig pa ninyo ko na. Sa ngalan ng kwarta ng mga buwaka ng ninyo. Oy, Romualdez, yung pira na kukanyan, lumuluma yan, hindi na mapakinabangan. Pumunta ka rito at pasanin mo yung kaya mong pasanin. Pag kaya mong pasanin ang isang toneladang gold bar, sige, iyo yan. Pumunta ka dito sa akin. Isama mo yung mga kawatan ng mga alipuris mo dyan. Sige. Total, hindi ko naman ito mapakinabangan na eh. Mapapakinabangan ko ba ito? Dahil oras na inilabas ko ito, sisiguraduhin ko sa inyo. Kakasuhan ninyo ako. Pag inilabas ko ito, sasabihin nyo kung saan galing. Kaya nga, mas maganda, ibigay ko lang sa inyo. Kaya lang, isalaksak ko yan dyan sa mga ngalangalan ninyo. Sige. Deal or no deal? Total, mga kawatan rin lang kayo. Ito, binibigay kong legal sa inyo. Binibigay kong kusang loob ito dahil hindi ko naman mailabas ito eh. Hanggang sa pwede ko lang ipagawang kwintas, ipagawang sapatos. Ganun lang. Gusto niyo makita yung 24 carats gold ko na sapatos? Tingnan mo nga. Dali mo nga rito.
pakita ko. Di sa mga animal na ito. Hindi pa ba sapat yung 3 mansyon na binili mo? Tuloy pa ang kawat ninyo. Kayo mga congressman dyan, ng mga kawatan. Di pa kayo nakontento sa mga kinulimbat ninyo? Hindi pa kayo nakontento sa mga kupit ninyo dyan sa 20 billion na yan, pinagkati-hatian nyo? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, lahat kayo dyan, mga kawatan kayo, putang, pag nakita ko kayo, pipigain ko yung ulo ninyo, gago kayo. Buwisit kayo. Kung sino yung pinakinabangan ng taong bayan, yun ang gusto ninyong ipahamak. Dahil lang sa hindi kayo manalo, dahil lang mataas lang ang sorbe nitong magiging makalaban ninyo na si Inday Sara. Kaya kung ano-ano nung pinaggagawa ninyo. Sa totoo lang, kahit ipapuntahin nyo rito ang ICC na yan, hindi mababago sa ating mga mamamayang Pilipino na napakalaking bagay ang ginawa ni President Duterte niyan. Para malaman ninyo, ano man ang mangyari, pero walang mangyayari dahil hindi namin papayagan yan. Subukan nilang pumunta ng Davao. Aabangan ko na rin sa Davao yung mga animal na yan. Kaya maging dyan sa Davao, nananawagan ako. Di-display ako dyan. Pagka na-confirm ako na nandyan na ang ICC, na nag-iimbestiga, pupunta ako dyan at ituro nyo ako. Sabihin nyo lang, yan si Birana ang maraming nalalaman yan, kaya lahat yan ibibigay sa inyong impormasyon. Lituhin ninyo, linlangin ninyo. Dahil unang-una, sa totoo lang ako ang nahihiya para dito sa mga gunggong na mga nandyan sa gobyerno, lalo na diyan kay Remulla. Ako ang nahihiya para diyan sa presidente ninyo dahil walang matinong desisyon ang gago. Ako ang nahihiya. Ngayon, bakit? Inutil na ba ang judicial system natin dito? Pero hindi na natin pag-uusapan yan. Marami pang daldal yan. Ang sinasabi ko rito, ulit-ulitin ko. Luzon, Visayas at Mindanao, kung nanonood bang kayo sa akin, pag nakita ninyo yung mga investigador ng ICC na yan, lapitan nyo, ituro nyo ako na sabihin lang ninyo na ako ay maraming nalalaman doon sa mga nangyaring patayan kung meron man. Yan ang practicein nyo na. Ituro nyo ako. Para sa ganun, kung pumunta sila rito sa akin, o kahit saan man, sisiguraduhin ko, hindi makakalabas dito sa building ko na humihinga yung mga yan. Or either, kung gusto kong maging tahimik na lang, ihulog ko lang dito sa basement ko. Pag hindi nagragumo, pagka pinapak ng mga buaya, pag hindi nagragumo yung mga ulo ng mga yan dito sa mga ngipin ng mga buaya ko. Buha ka ng ina nyo eh. Ipagdasal niyo lalo na kayong mga politiko na nagpapasok dito sa ICC na ito. Huwag kayong pakakasiguro. Dahil ang gagawin ko ngayon, mag-ikot na ako na mag-ikot hanggang sa matsimpuhan ko kayo. Dahil pag natsimpuhan ko kayo, matutuwa itong mga alaga ko, mga buaya rito. Buisit kayo. Wala na kayong matinong ginawa sa ating bayan. Wala na kayong matinong ginawa dito sa ating mga kababayan. Paulit-ulit ko nang sinasabi rito na napakarami nating mga hindi naman nakakakain ng mga Pilipino. Pero nandun pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang inyong pangungupit sa kaban ng bayan. Kagaya na lang yan, 21 billion pa. Tingnan nyo. Yang pinirmahan ng presidente ninyong Gunggong,
Ha? Na 5 trillion mahigit, 5 trillion mahigit yan, ha, na pinirmahan para budget sa 2024. Imagine nyo, ganon kalaki ang winawaldas itong mga animal ito. Mga kababayan, ay makiramdam na po tayo. At kung pwedeng magtipon-tipon na tayo, lusubin na natin yung mga animal na yan. At pag hahambalusin na natin yung mga ngipin na mga para magkalagas-lagas na. Para hindi na makapagsalita yung mga animal na yan. Nakakapika na kayo eh. Oh. Tingnan nyo, kayaman ng ating bansa. Imagine nyo, trillion yan, 5 trillion mahigit. Ang inapprove ng presidente ng Gonggong. Grabe. Ilan lang ba tayong mga Pilipino? Oh, wag nyo na akong wag nyo na akong bilangin dahil hindi ko kailangan ng anumang pira. Lalo na kung galing din sa pira ng bayan. Wag nyo na akong bilangin. Ilan ang mga Pilipino ngayon? Sabihin na natin 120 million Pilipino yan. Versus doon sa 5 trillion. Trillion ang pinag-uusapan. Dadaan pa ng billion bago mapumunta ang trillion. Ay kung pinagbibigyan itong mga mahihirap nating kababayan ng tiggagalawang milyon para may pauna silang magiging puhunan na para maging umasinso man lang ang buhay nila. Yun ang lagi kong sinasabi rito. Tingnan nyo. Trilyon ang pinag-uusapan, may sukli pa yun. Bigyan ng 2 milyon, itong mga 120 Pilipino. Adi walang mahirap dito sa bansa natin. Total, ang daming pira ng Pilipinas. Nandito sa atin lahat ang resources. Nandiyan na yung natural na gold natin. Natural na gold yan. Mina mismo yan. Kaya ang yaman ng Pilipinas, trilyon-trilyon nga ang pinirmahan ng ako ninyo presidency nyo nga ulol Oh. Dalawang milyon lang bawat isang Pilipinong mahihirap. Sabi ko nga, huwag na akong kasali dyan. Huwag nyo na akong isali. Dahil hindi ko kailangan ng pira kahit kailan. Lalo na kung galing sa pinagnakawan. Oh. Pero, talagang ang titigas ng mga sikmura nitong mga congressman na ito. Hindi nila ibinalik yung 20 billion na yan. Ayon nga doon kay SAS, nung kinompute niya, more or less nasa tig-5 milyon yan bawat kongresista. See? Sarap ng buhay itong mga animal na ito. Grabe. Hindi ko lang kasi talaga masikmura ang pasukin ng politiko Politika na yan gusto ko na rin sanang pasukin para wala na akong gawin dyan, kundi magnakaw na lang din na magnakaw para ipamudmod ko rito sa mga kababayan kong mga mahihirap. Kaso talaga hindi ko masikmura napasukin yung politika dahil alam ko nandyan lahat ang kadimunyuhan, nandyan lahat yung tingnan mo sino tingnan nyo yung yan, isang congressman dyan na terorista. Milyon-milyon ang mga nila. Ang mga budget ng mga animal na yan. NPA terorista, milyon-milyon. Ay samantalang itong mga kababayan nating mahihirap, ang naging kasalanan lang nila, yung pagiging mahirap nila. Ay samantalang yan, mga pumapatay ng sundalo, pumapatay ng pulis, tapos ngayon, bibigyan ninyo ng budget na milyon-milyon. Mga kapulisan, mga kasundaluhan. Muli ako nananawagan sa inyo. Simulan na natin to.
hindi na tama ito, hindi na. Wala nang tama dito sa kanila. Talagang ito malala na. Matindi na ito. Unang-una, ipapaliwanag ko lang, pagka kinubkob ninyo yan na mga military o policeman, wala kayong magiging kaso. Alam nyo kung bakit? Kasi nandyan na yan sa kwan, nasa batas na nasa batas na yan na kapag ka namimiligro na ang kalagayan ng ating bansa o namimiligro na ang mga taong bayan, pwede na kayong mag-take over. At hindi lang dito mangyayari yan kung sakaling i-take over nyo na ito. Thailand, military ang nagpapatakbo kasi hindi na sila naniniwala sa eleksyon. Kagaya dito, hanggang ngayon naniniwala pa rin tayo sa eleksyon eh. Diyan sa Thailand, military ang nagpapatakbo ng gobyerno. Walang election diyan. Military. So kung ito kubinin yung mga military at mga kapulisan, wag kayong mag-aalangan. Dahil nangyayari naman yan. Maging sa Cambodia at saka yung mga ibang mga bansa pa na military ang nagko-control. Wala nang mga politika na yan. See? Grabe. Tingnan mo yung mga korap na mga bansa, kagaya na lang ng Pakistan, Myanmar na yan, isa yung Cambodia na yan. Kaya nga tinake over ng kanyan ng mga military yan dahil nga talagang wala nang masulingan yung mga mahihirap na kababayan dahil inuubos lang ng mga politiko. O gaya din dito. Nakikita na po natin, hindi po tayo bulag. Simulan nyo, tatapusin natin yan. Simulan nyo. Dahil ito namang panawagan na ito ay sa aking pakiwari ay lehitimo ang panawagan ito dahil nga tingnan nyo na lang yan. Kung ilang bilyon-bilyon ang pinag-uusapan ng mga kinukurakot itong mga politikong ito, hahayaan ba natin na ganito na lang? Sinasabi ko sa inyo, maging pamilya ninyo madadamay dito. Na pagdating ng araw, wala na rin makain yung mga pamilya ninyo. Ngayon pa lang simulan na natin maggubgub dyan sa mga palayasin ang dapat palayasin. Patayin ang dapat patayin. Tanggalan ng bayag ang dapat tanggalan. Ganun lang. Para maging masaya itong buhay ako. Pag nakubkob yan, dalhin natin dito, ilagay ko rito sa basement ko para maging masaya ang buhay nito mga buhaya ko rito. Buha ka ng ina nyo. Anyway, bago pa lang uminit ang ulo ko, ay kanina pa palang mainit ang ulo ko. Muli po ang aking pasasalamat sa lahat po ng aking mga subscriber, lalo na po doon sa mga bago nag-subscribe. I-like nyo na po ito. I-share nyo na po ito para makarating dito sa mga gunggong at mga kawatan ng mga politiko itong message ko sa kanila. At hindi naman nila tinatanggap yung hamon ko magpatayan na lang kami. Hinahamon ko lang sila pumunta rito, sasalaksakan ko lang yung ngalangalan nila ng gold bar dito nang makontento sila. Maraming salamat po at sana po ay swerte hinawa kayo at ibigay na po sa inyo ng ating Panginoon ang maging maalwa na ang buhay niyo. Maraming salamat po.